Hi, ka-PC! So, welcome to the Technology. Ngayon, meron tayong topic which is the basic principle of fingerprint. So, pagdating sa physical evidence, so ayan ang ating maasahan, yung fingerprint. At meron niyang tatlong basic principle. Yan ang principle of infallibility, principle of individuality, principle of constancy or permanency. Okay? So, first basic principle ng fingerprint ay ang principle of individuality. Okay, so nakalagay dyan na no two persons have the same fingerprint. Okay, based sa ating mga statistics, wala pang napapatunayan na meron talagang magkaparehas ng fingerprint until ngayon. So, ibig sabihin lang yan, ang fingerprint natin ay unique. Okay, so wala tayong kaparehas. Kahit maligaw ka sa crime scene o kunyari nakatakas yung suspect. So, pag may naiwan siyang fingerprint, hindi yan maisisisi sa iba dahil nga wala kang kaparehas ng fingerprint. So, as far as today, wala pang naitatalang may kaparehas ng fingerprint. But, according to Francis Galton, pag umabot na daw tayo ng 64 billion na tao sa buong mundo, doon na daw lalabas na merong magkaparehas ng fingerprint. So, chinek ko, So, according to World Population Clock, meron na tayong 7.9 billion people as of 2021. So, malayo-layo pa yan na magkaroon ng magkaparehas na fingerprint. So, next tayo, ang second principle, ang principle of infallibility. The fingerprint is a positive and reliable means of identification. It cannot be easily be forged. Kung sa una, sinasabi na ang fingerprint natin ay unique at walang may kaparehas, wala tayong kaparehas sa buong mundo. Dito naman sa pangalawa, sinasabi na ang ating fingerprint as evidence or gamit as evidence ay reliable. Bakit? Kasi hindi siya pwedeng ma-forge, makopya, o kaya mapeke, madaya. O yan. So, kung yung handwriting natin ay pwedeng i-forge, etong fingerprint, dahil nga unique siya, so hindi yan basta-basta maku-forge. Kung hindi yan basta-basta maku-forge, ibig sabihin, isa yan sa napaka-reliable way para ma-identify ang isang tao. Diba? So, doon tayo sa pangatlo, ang principle of constancy or permanency. So, dito naman sinasabi that the friction ridge, once fully developed, its arrangement, will remains the same throughout man's life. So, nandun na sa kanyang pangalan, di ba? Constancy or permanency. So, ang ating fingerprint ay permanent mula nang tayo'y pinanganak hanggang mamatay. Yun pa rin yung ating fingerprint. Okay? So, try nyo kaya, kapag, kung hindi sa inyo, sa anak nyo na lang, or sa inyo. So, ilagay nyo sa, cement, i-thumb mark nyo. And, okay yung thumb mark nyo, di ba? So, try nyo i-compare after 20 years kung magbabago ba or hindi. So, ayun nga, according sa ating pangatlong principle, hindi yan magbabago. And yan ay constant throughout life. Okay, so yun na yung ating basic principle. So, as summary, so meron tayong tatlong basic principles of fingerprint, principle of individuality. Sinasabi dyan na ang fingerprint natin ay unique at wala tayong kaparehas ng fingerprint kahit sa buong mundo. Pangalawa dyan, ang principle of infallibility. Nabubulol ako. Infallibility. So, sinasabi naman dyan na ang ating fingerprint ay reliable means of identification. Okay? So, kung pag may isang taong nakaiwan yan sa crime scene at merong data ang police station or ang NBI, matutukoy agad na siya yun. Dahil pag kinompare, magmamatch agad. So, wala naman kasing ibang pagmamatchan niya dahil nga, sabi nga doon sa individuality, unique ang ating fingerprint. At ang pangatlo, ang principle of constancy or permanency. So, sinasabi naman dyan na ang ating fingerprint ay constant or hindi nagbabago mula tayo ay bata or pinanganak hanggang tayo ay mamatay. So, ayun. So, try natin i-apply to sa question. Sa mga common question na lumalabas sa board exam. Okay. So, number 1. What is the principle underlying the science of fingerprint which states that a fingerprint cannot lie? A. Conclusive principle. B. Principle of permanency. C. Principle of infallibility. Or D. Principle of individuality. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so the correct answer
ay letter C, principle of infallibility. So, our fingerprint cannot lie dahil siya ay reliable and cannot be forged. Okay, so next question tayo. So, when fingerprint of every individual will remain unchangeable until one loses his life and decomposed, then it prevails a fingerprint dogmatic principle called choices: A, principle of permanency, B, principle of individuality, C, principle of infallibility, or D, principle of fingerprint. Okay, so 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so nakuha niyo na. So, ang correct answer ay principle of permanency. So, sabi dun sa question, when fingerprint of every individual remain unchangeable. Okay, so nandun na yung keyword which is unchangeable until one loses his life and decompose. So, namatay yung tao at na-decompose. Yun. So, wala nang iba. Yan ay principle of permanency or constancy. Okay, so ito na yung ating last question. Okay, so what statements below is true about fingerprint? A, fingerprints of twins are identical. B, fingerprints of couple are identical. C, fingerprints of persons are similar. D, fingerprints of identical twins are identical. Okay. Okay, so 5, 4, 3, 2, 1. Okay, nasagot niyo na? Ayan. So, ang tamang sagot ay letter C. So, fingerprints of persons are similar. So actually, na-post ko na to. And yung question ay galing sa notes ni Dr. Gistrel Vicente, yung kanyang final coaching. So, tinanong niya, bakit daw letter C? So, tingnan natin ulit yung question. So, what statement below is true? So, tinatanong kung ano yung totoo doon sa mga statement na nasa choices. So, fingerprints of twins are identical. So, false. Kasi nga, wala nang magkaparehas ng fingerprint kahit yan ay kambal pa. Letter B, fingerprints of couple are identical. So, false pa rin. Kasi nga, kahit couple kayo, no, hindi pa rin pwede, no? Hindi pa rin magkaparehas dahil nga unique sa bawat tao ang fingerprint. Paano yung letter D? Fingerprints of identical twins. So, yung magkamukha talaga, as in magkamukha. So, are identical. So, hindi pa rin, no? Diba? So, yung hindi pa rin parehas ang fingerprint ng identical twins. So, bakit yung letter C ay true? So, fingerprints of persons are similar. Dahil sa term or word na ginamit ay similar, kaya siya naging true. So, napansin nyo ba? Dun sa tatlo, ang ginamit ay identical. So, ibig sabihin nun, talagang magkaparehas, no? Samantalang doon sa letter C ay similar or may pagkakahawig. So, ganito lang yan. So, yung fingerprint natin ay pwedeng maging similar in terms of pattern. So, pwedeng parehas kayong loop pattern, pwede kayong parehas na arch, parehas ng itsura, pero hindi pwedeng maging exactly alike. Okay. So, thank you, Dr. Gistrel Vicente. Yan yung kanyang final coaching sa amin nun, way back 2016, nung magbo-board exam din ako. So, ayun lang yung ating discussion about basic principles of fingerprint. Ayan, napahaba na naman sa daldal ko. So, sa inyo, sa mga magbo-board exam, kahit sa December pa yan, or sa mga nag-aaral ng CRAIM, ituloy nyo lang yung pag-review. And sa mga nag-aaral ng CRAIM, syempre, mag-aral mabuti, no? Para next time, kayo naman na yung sasabak para sa board exam. Please follow yung page natin. Ayan. Okay. Tatak Criminology. So, parehas lang naman siya ng pangalan tsaka ng picture. Although, pag nag-search kayo, medyo maraming lalabas na ibang Tatak Criminology din. So, ayun. So, yun lang yung ating discussion. Thank you so much sa pakikinig and to God be the glory.